Ngayon ay dakilang kapistahan na pag-akyat ni Maria sa langit at Assumption. So bahagi yun, ito po ay ibara sa Ascension. Pag sinabi natin Ascension, pag-akyat din sa langit. Pero sinang umakyat sa langit? Si Jesus. After ng 40 araw na kanyang muling pagkabuhay, si Maria ay umakyat din sa langit. At ang tawag namin ay Assumption sa wikang English. Bahagi yun, sabi nga ano ba ganyan pagkakaiba ng mga salita nito, Ascension at Assumption. Well, yung Ascension ay umakyat si Jesus sa langit, gawa ng kanyang sariling kapangyarihan. So kaya siya umakyat kasi siya ay Diyos. At may kakayanan siyang umakyat sa langit ng kanyang pinanggalingan. Kay Maria, Assumption. Kaya siya nakaakyat sa langit ay hindi gawa ni Maria. Kaya siya nakaakyat sa langit kasi inaakyat siya ng Diyos. Pinaakyat siya na Jesus na kanyang anak. Ang buntong na anak ng Diyos. So bahagi yun, walang kapangyarihan si Maria na umakyat sa langit. Kaya siya umakyat sa langit gawa ng kapangyarihan ni Jesus. Para lang ako makita lang ano bang pagkakaiba. Hindi lang yun salita. Ngunit bahagi ng pagkilos. Ito po ay tawagin namin ay dogma. Ibig sabihin ay itinalaga ng simbahan. Bagaman pagpupurang sa simbahan ay noong lamang 1953. So, bahagi yun. Kung tuusin namin ay bali ilang taon na yun. 53, 2003, maybe 50, 2013, ay 60, 2023, ay 70, last 2, kasi November, last 1 pa lang, maybe 72 pa lang, 74, sorry, 21 years na nakalipas. Pero matagal na po itong pinaniniwalaan ng mga Katoliko. Kasi yung pronounce ng kalimitan ay pinapahayag. Hindi nangulugan na ito'y naging bahagi na ng pagkilos. Noon lamang panahon na yun, matagal na inikilala ng simbahan. Ipinagdiriwang na ng simbahan yung pag-akyat ni Maria sa langit. Sabi nga ko minsan ito baga ay pag-akyat sa langit ni Maria, katawan at Espiritu, o ito ba si Maria ay umakyat sa langit noong siya'y buhay pa, o
nung siya'y patay na, bahagi yun na kung saan ay pinapanganin ang malagang namin si Maria yung makilsalang katawan at Espiritu. Sapagkat sa pamagitan ni Jesus, pinabanal niya ang katawan na ito. At huwag natin kalimutan na sa panahon ng kung tawagin po natin ay yung General Judgment. Yung General Judgment. Bibigyan tayo ng bagong katawan. Resurrected body. Sapagkat yung tao ay hindi lamang espiritu. Yung tao ay espiritu at katawan. Kaya kung tayo muling bumuhayan na Jesus, doon sa tinatawag na final judgment, maliwanag na bibigyan din tayo ng resurrected na katawan. Medyo nauna lang si Maria. Sapagkat bahagi yun, dahil siya ang nagdala kay Jesus bilang Diyos at tao sa daigdig na ito. Ano ngayon yung hamon na nais natin bigyan ng diin sa pagkilos na ito sa pag-akyat ni Maria sa langit? Well, inikilala sa atin na tayo rin ay inaakyat ng Diyos sa langit. Pero tulad ng pinamanin natin, gawa ng Diyos. Gawa ng Diyos. Hindi gawa ng kapangyarihan natin. Una, higit sa lahat, tayo ay aakyat sa langit dahil tayo ay iniligtas ng Diyos. At ito yung palaging binibigyan natin sa sakramento ng binyag. Kaya yun palagi kong yun yung pamamaraan. Hindi naman lahat ng paring gano'n yung pamamaraan, pero yung pamamaraan ko, ang sinasabi ko kalimitan na naway paspasan tayo ng tubig na ito na magpaalala sa atin bilang mga anak ng Diyos mula nung tayo ay binigyan. Kasi that is our identity. Yun tayo. Kaya kung minsan nakakalimutan natin. At anong kalimutan ang nasa isip na ngayon? Tao lang. Hindi ko lang tao. Anak ka ng Diyos. Mula pa nung tayo ay binigyan. Kaya daw, sabi nga natin, gawa ng pagkilos namin sa daigdig na ito, ang makakala natin tao lang tayo. No. Kaya ang kinakailangan natin balik-balikan yung biyaya ng sakramento ng binyag. Hindi lang tayo tao. Tayo ay yung mga anak ng Diyos. Ang ating destinasyon ay langit. Huwag natin kalimutan yun. Tayo ay isinilang sa binyag para maging kabahagi ng kaharian ng Diyos sa langit. Kaya naman, sabi nga natin, yun ang gusto ngayon. Yung pangalawang bahagi, yung ating participation. May participation tayo. Huwag natin kalimutan. Ano yun ay maliwanag na ipinahayag at kinikilala ni Maria dito sa kanya kinatawag natin ang na Magnificat. Kinikilala niya yung kalakihan ng Diyos at nais niya
maging kabahagi ng pag-aaral ng Diyos. Hindi nawa, huwag natin kalimutan. Kasi kahit gusto ng Diyos na tayo iligtas, pero hindi naman tayo nagpa-participate. Hindi tayo kumikilos, hindi natin kilala yung pagkilos ng Diyos sa pangaraw-araw ng buhay. At kung palagi na lang natin pagsusulitik, tao lang ako. Nakalimutan na natin yung mga anak ng Diyos. Ay, paano tayo iaakyat sa langit? Kung mas pinili pa namin ang pagiging tao lamang, kaya kung na kung isang ginagawa na ikaw, ako'y nagkasala kasi tao lang ako. Kaya kung minsan nawawala tayo ng kailangan, sumikaw na sumugot sa panawagan ng Diyos. Kasi nakalimutan natin na binigyan tayo ng lakas at kapangyarihan bilang mga anak ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoon Jesus. Kaya kung siya ng Diyos tayo, pero naman, ang Maria, ay pinakailangan natin makilala ang Diyos ng Diyos, pahalagahan natin, bigyan natin ng pagmamahal, biyaya na nais na ipagkaloob ng Diyos natin bilang mga nilalang ng Diyos na para sa amin. Bigyan natin na hindi na pagtingin yung bahagi na ito at nawa ay katulad ng Maria ay naandun palagi ng pag-asa natin. Ililigtas ako ng Diyos. Ililigtas ako ng Diyos. Kahit nasa gitna ng ating pagkakaba, sa gitna ng ating pagkakuduka, sa gitna ng ating kailangan. Bakit? Kasi nakita mo ang pagkilos ng Diyos. Kaya ayaw yung makita natin, iwasan natin wala na tayong ginawa kundi magbigay ng dahilan. Hindi ko magagawa yan kasi ganito. Dapat na rin magbigay tayo ng rason para pumilos. At yung bakunahin rason na yan binibigyan tayo ng kapangyarihan na harapin ang mga activity na ito sapagkat itinalaga tayo ng Diyos para makasama niya sa langit.